Ma'am Joey, hindi naman tayo, kung nagpapabor tayo ngayon kay Duterte, hindi naman dahil yan sa, alam mo yun, parang habang buhay na talaga suporta. Doon lang tayo sa tama. Oo, correct. Diba? Doon lang tayo sa tama. Hindi naman, I mean, pwede nating, actually ako sinasabi ko nga sa inyo, during those times na nasa Pilipinas ako, during Duterte's time, na-shock nga rin ako kasi the corruption, I mean, has grown really bigger than before. Alam mo yun, nako-compare ko yan kasi I used to work in the government din before. So regarding SOP, di ba sabi ko nga pati yung mga SOP may inflation na. So tumataas din. So medyo nako, yung unang mga taon ni PRRD, medyo siguro kinakapa pa lang nila kung paano nila gagawa ng paraan yung mga kahayupang ginagawa nila sa opisina. Pero lately, later on, mga 3 years after, hanggang sa natapos si PRRD, wala na. Alam mo yung back to normal na. Sabi ko nga di ba may isang congressman dati tumawag sa akin, walang honey ko. I mean, hindi yung congressman, yung bagman. Ang sabi lang, anong plano mo sa obligasyon mo? Tipong ganyan. Alam mo yun, and it really frustrates me kasi kahit yung mga congressman, hindi natitinag sa banta ni Tatay Digong nung araw. And it frustrates me kasi ang taas ng expectations ko kay PRRD, but I could not blame PRRD. He's only by himself para masolusyonan yung problema ng corruption. It's deeply rooted kahit na I don't think one president for 6-year term matatapos yung problema. Pero I totally believe na pag si Sarang nakaupo sa 2028, kahit na papano may magbabago sa politika at sa gobyerno ng Pilipinas. Waray, meron ka gustong i-share? Waray? Hello, Waray? Hindi, wala Ate Joey. Bakit lang ako? Nakikinig lang ako. Kikichika na. Sige, dyan ka lang. Ayan. Filipino Leaks, meron ka pang gustong idagdag? Hey. Sinasabi mo mukha kang pera, Nico David. Bakit po? Kasi nakita ko si kanina, yung spammer. Akala ko may maganda tayo. In kay Nico David, ikaw din, bakit ako mukhang pera ako, di nag-cloud chase na ako na nag-cloud chase. Diyos ko. Kasi na ako kumain ng talbos ng kamote. Hindi ako nag-ahabol ng next content or whatsoever. Hindi ako mukhang pera, Nico David. Ayun. Ikaw yung mukhang pera, di ba nagpabayad ka nga? Yes, Nico David. Hindi ako naglalaway sa pera. Hindi ako excited sa pera. Ayun. Ikaw, di ba? Binasag ka ng mga kasamahan mo, bayad kayo. Ay, perfect timing na umakyat siya dito at manindigan. Paano binayad sa bumalik ko? Dinisclose ba nung Sino ba yung isang hindi ko nasundan yung yung issue ninyo. Hindi naman kayo interesante sa akin. I just know that someone said that he received money and that you received money. At nagkaaminan kayo, nagkabayaran kayo. So, hindi ko aalamin yan, Nico David. Baka importante sa buhay ko, may porsyento ba ako doon? What an idiot question! Magkano? Mamalay ko. Hindi ako interesado sa pera nyo. Diba? Naman pakialam ko doon sa pera nyo. Ayun. Anyway, ayun. Tawag dito, Mus Eric, hello? Baba, ikaw ang may allegation. It's not an allegation. Someone else has said it. Alam mo ba ibig sabihin ng allegation, tanga? Tapos ako magpapatunay. Ano ba ibig sabihin ng allegation? I am not alleging. I am pointing out that there is a person who said that you got paid. Just me. Siya yung siya yung kausapin mo, siya yung nagsabi. Whoever that person is. Ito naman si Nico David, feeling niya siya yung center of the conversation. Magkano nga? Wala akong pakialam, Nico. Wala akong pakialam kung magkano. Diyos ko, feeling center. Feeling main event. Diyos ko. Wala kang talino, wala kang galing, isa kang tangang bayaran, Nico David. Wala akong pake kung magkano natanggap mo. Wala kaming pake sa'yo. Diyos me. Please. Ayan, move on na tayo dyan. Diyos ko. What a narcissist. Come on. Ayun. Ikaw, content niya na to. Uy! Ikaw, content niya na to. Kasi nag-react ako sa kanya. Uy! Ikaw, may content na siya. Uy! Ano yan, Ate Joey? Yan ang mark of a cloud chaser. Kung hindi i-do-duet, i-green screen ka. I-green screen ako yan. Agka-content na yan. Ganyan. Yan ang mark of a true cloud chaser. Ayan. Ayun. Anyway, so dami natin nakakita dito ng mga pangyayari ni David. Whatever. Ayun. Anyway, ayun. Ano mostly Eric, go? Mapanghi daw yan si Nico David. Oo nga. Napanood ko rin yun. Ayun. Mostly Eric, hello? Hindi ko lang ang sound. Mostly Eric. Naniwala ka naman. Parang, pakialam ka naman.
Maniwala ko hindi. It's not even my main goal. Wala akong pake. Diyos ko. Kay tsura niya palang ate. Ano talaga kasi Nico David, yung parang feeling niya talaga, it has to be about him. Something is seriously wrong with you, dude. Diyos ko, hindi ka namin iniisip. Hindi ka namin it's just that you are there. Nagkalat ka at yung mga information na nagkalat about you is not desirable. Oh my God. So, ayun. Ang feeling po niya, pero yung mga likes, yung mga likes niya po sa sorry, dalawa kasi gamit ko. Yung mga likes niya, 100 pieces, mga 200 likes lang, 190 likes, tapos feeling naman nito. Sabi ni Busog Kid, hindi ko kilala yan si Nico David, dapat ko ba siya? No, waste of time. Sobrang waste. I think, alam niyo kasi may mga tao sa social media, yung biktima na talaga ng, alipin na talaga ng views. Ganon, yung sobrang alipin na ng views. So, okay naman kasi ang social media. I think if you are able to really find your community, you find your niche, and then you can keep your channel going. But I think there are some people who had been a slave of views na they would not get satisfied. Kasi syempre lalo na pagka mataas yung views mo, pagkataas yung biglang umonti na lang. A lot of people would really, lalo na yung mga nag-chase ng clout, they would really feel not good kapag, bumababa na yung views ko, ganyan, or things like that. So, yung iba talagang gagawa sila ng deliberately, gagawa ng kontrobersya, gagawa ng issue, yung mga habol talaga ng away or whatever para tumaas muli yung views or yung engagement or things like that. Ganun. So, kasi naranasan na nila kasi yung mataas na engagement and the problem is, those are short span na engagement. I mean, people are gonna go to you because they are curious. But they are not listening to you because they get something out of you or they learn from you or something like that. Tama yun. Hindi ganun. Marami kasi yung marami. Gagawa ka ng intriga, magchichismis ka, mag-ano ka, ganyan. Gagawa ka ng kwento para interesting yung content mo, yung mga ganun. So, yun. Kaya I choose to stay on politics kasi yun naman talaga yung gusto ko. Meron kasi iba dyan, ang akala nila, pag marami na silang followers, takot na silang maban. Parang maban ako isang linggo, wala akong pakialam, ilang account. Followers. Sila sa mga yan. You know how to punish Nico David? Ignore him. Yan. Oo. Mga yan. Ignore nyo na lang yan, guys. Ayaw siya magkukuda dyan. That's the worst thing that you can do to a cloud chaser. Okay lang, basta alam na namin mapanghi siya. Isipin niya, Filipino Leaks, yes? isipin niyo po, Ate Joey, yung ginawa ni Erwin Tulfo, na ginamit niya yung privilege speech niya without even using the power of his staff and the millions that he have at his disposal to bayad yung office niya to even research na this has been done. And these are the type of people that are sitting sa Congress natin. Walang alam. I think, I think his staff knows. But I think sa laps yon ni Tulfo na hindi siya nag-dig deeper na parang, why do you want me to talk about this? Kasi kung kunwari, ikaw si Erwin Tulfo at matalino ka, ikaw yung boss. Sabi mo, sir, privilege speech ka about this, ganyan. Mag-inquire ka eh. What's the status na of this kinembullar sa committee level? Kasi kung ikaw magsasalita ka about it, i-check mo yun. I'm pretty sure the staff of Erwin Tulfo checked that already. Kasi nakagawa na sila ng speech, nakagawa na sila ng And we know for a fact na, kaya sabi nandito kanina it's not very difficult to figure out. It's not rocket science. And the reason why they're doing that, he is doing that, is because gusto niya talaga na mag-grandstand. Yun talaga yung gusto niya yun yung intention niya, mag-grandstand. And I think it has something to do yung with, yung parang, nagsalita siya, pagkatapos may output na pala to, ganyan. And then, it's gonna be very easy, sa PR perspective, it's gonna be very easy to put one and one together. And that will make Erwin Tulfo look good. Na, privilege speech lang niya, tapos natapos na, ganyan. So, alam mo yan, yung kumbaga parang nagbabantang credit grabbing talaga yung mangyayari. Kaso, siguro, I'm pretty sure, hindi niya in-expect that Richard is going to say something. Ganon. And na, babasagin yung trip niya. Binasag yung trip ni Richard. So, expect niya na, sa Richard Gomez, may mga additional na kaso na naman yan. Sirang plano. Ayun. I'm pretty sure, may mga kaso na naman yan. Ganon. Ayun. Sabi, grabe na kung hindi pala aksidente si Tatay Diggs sa motor. Baka mas maunahan pa siya maglakad. Ayan, yun ang huwag nyo nang pansinin. Sabi ko nga sa inyo, yung mga narcissists, the worst thing that you can do to them is to ignore them. Ayun. Na-cut off guard sa Erwin Tulfo. Yeah, I think so. Hindi niya ina-expect na hindi niya ina-expect na gagaganon siya ni Richard Nakita niyo naman, even the body language na parang yung smile niya, medyo awkward, nag-uutal-utal. Nabulata siya, yes! Jaw, nabulata siya. Nabulata siya ni Richard doon.
So, yun, di mo nagamit. And whatever, nag-privilege speech, baka mamaya kasi naka-roll out na yung PR yan. Naka-roll out na yan. O after ng privilege speech, eto na yung next dyan, ganyan. But, I don't know, mukhang meron rin bad tripan talagang nangyari dito kay Richard Gomez and, ayun. Walang napala si Erwin Tulfo. Doon nakikita ko gaano kalalim ang alam ni Kong Richard sa saligang batas sa Release Snooker 2022. To be fair, itong mag-asawang Richard at mag-asawang Gomez na to, si Lucy Torres and Richard Gomez, they are very hands-on. They are Magaling very, sila. Ate Joey magaling. oo. Even kay Lucy, no? Si Lucy, hindi naman yan parang talaga, hindi naman yan diehard Duterte or whatever. Yung mag-asawang yan, di ba? Supportive sila kay PRRD noon, pero when tide change, lumipat rin naman sila sa sa admin which is the usual reaction of, to be fair, yun naman talaga yung usual reaction ng mga politician. Pero, masukat mo kasi yung mga politiko, kapag kunwari, it's convenient to be allied with the administration. That's given. Pero masukat mo kasi yung dignidad ng politician kapag he has to stand on something regardless of the consequences. In fairness dito kay Richard, nagsalita siya about sa war on drugs. Oh. And because that has been very, very consistent doon sa advocacy ni Richard Gomez. Remember, Richard Gomez, kanina kay GMA yata na ano yun, he was very, very against drugs. Nung nauso-uso pa lang yung party list na yan, mga una or pangalawang eleksyon na may kasamang party list, merong party list niya si Goma. Ang party list niya is mamamayang ayaw sa droga. Na-disqualify yan, yung party list na yan, kasi was a government-initiated movement. Okay? Pagkatapos, na-disqualify yan si Richard Gomez dahil hindi kasi yan pwedeng maging party list kasi parang government program siya Pagkatapos si Goma yung naging face noon. So, na-disqualify siya. But, the point there is, sabihin na natin, disqualify siya, na siya doon, but anti-drugs talaga yung yung kinatitirikan talaga ng prinsipyo ni Richard Gomez, anti-drugs talaga. And when he was caught in a situation where he has to speak about the anti-drug campaign and how successful was the anti-drug campaign of PRRD, hinayuan niya yun. Sa totoo lang, nakuha talaga ni Richard Gomez yung respect ko because of that. Diba? So, yun. So, sa akin, yun yung, I mean, sasabihin mo ba na super solid ni Richard Gomez kay PRRD or umalis na ng PDP laban yan Diba? Ibig sabihin, politiko rin talaga si Richard Gomez. Pero, yung dito ni Richard Gomez, yung balls ni Richard Gomez, nakalagay dun sa anti-drug advocacy niya, which is traceable dun sa early Richard Gomez na politician. Hindi nawala yung kanyang stand na yun. Hindi nawala yung kanyang paninindigan na yun, na ayaw niya talaga ng drugs. Ayun. So yun, so sa akin, mas importante yun pa sa pagiging Dutertista. Mas importante pa yun. I mean, you believe in something, you fight for it till the end, it doesn't matter whether it's convenient for you or not. Pero tinayo, yun yung may prinsipyo, Filipino Leaks, diba? May sariling prinsipyo, correct. Ayun. Very open yan. Sabi ni Rudy Padilla, Goma naging classmate ko before sa UP Open University. Very open yan against drugs. Ayun, and he did not let that go. Even if convenient yun ngayon na magstay na lang siya doon sa admin line, hindi, nagsalita siya. Kasi, may nagawa talaga yung war on drugs ni PRRD And for that, I really, really appreciate Richard Gomez. I have to say this, grabe sa pagka-hands-on si Richard Gomez. The best siguro na kung gaano kagaling si Richard Gomez sa public service, yung mga nasasakupan niya. Pero when I was in the government, I remember, nagkaroon ng matinding bagyo sa Ormoc, sa Leyte, kung saan mayor dun that time mayor si Goma. Mayor siya doon. And there was a problem about electricity. Nagpunta siya talaga doon sa office government office. Nagpunta siya in order to fix the problem. Kasi, sabi niya, nagtuturuan yung NGCP at saka yung distribution company doon sa kanila. And they do not know how his people can be served can be served by yung ng kuryente. He personally really attended dun sa problem and really tried to figure out, meron bang emergency way na maaari nag-distribution utility or ng NGCP para makabitan sila ng kuryente dun sa nakabitan sila ng kuryente doon sa Ormoc. So, I do not know how successful he was. I do not know how efficient was he in doing so.
But I saw him working his ass out as a public servant. That I can see. That I can see. So yun. So I think it's very timely kasi nakita ko si Richard Gomez na ganyan na talagang niligpit niya talaga si Erwin Tulfo sa tamang lalagyan niya, no? Niligpit niya si Erwin Tulfo sa tamang lalagyan niya. Sa totoo lang, sana walang Tulfo na manalo. It's impossible kasi dami tao yan sa Pilipinas. Pero even that, he's gonna get the ire of yung mga fans ni Tulfo eh. But hindi rin natakot dun si Richard Gomez. So, we are seeing Richard Gomez na may balls, politically mature, politikong may wisdom, may prinsipyo, who's not scared at this point. Ayun. We will not vote Tulfo, sabi ni Pilipinas Kung Mahal. Pilipinas Kung Mahal, ba't ka na-disconnect? Bumabasa kasi lalaitin niya daw si Nico David. Naalala. ng mga kadang content. Kasi nalaitin si Nick David ko. Sige, wag na natin pansinin, hayaan mo na. Mas masakit yun para sa mga narcissist. Mas masakit yun pag hindi mo sila pinapansin. Ayun. Yung experience ni Gomez and ni Lucy kasi very matagal na po, di ba? Iba't ibang position na, from being a mayor to legislative, ano pa bang mga nahawakan nila na posts. Were they Ito ba hindi appointed sila to some mag-asawa? agencies? Nag-mayor ba si Lucy? Nag-mayor si Lucy. Si Lucy yung mayor ng Yolanda eh, di ba? Nagpalitan I sila. think so. Oo, nagpapalitan lang rin sila Nagpalitan mag-asawa. sila. Alam nila kasi aside from being an executive, when you issue orders, you also need to know kung may conflict ba sa law yung order mo. Tama po ba yun, di ba? Na hindi mo sinasapawan or you're not circumventing any existing laws that we have in support of the laws lang to fine-tune it to your local government. Mabalik ko lang. Si Lucy also was one of the first few politician na nagsalita doon sa pamumulitika during the Yolanda response. Sabi ni Lucy, bakit ang tawag dito, parang yung magbibigay ng ayuda, parang ang naging default daw ng mga barangay captains or whatnot, magbigay ng listahan ng mga kaalyado. So parang raw siya na parang, why do you have to do this? You just give help to anyone who needs help. Ganon, na parang bakit ganito yung, parang kinausap raw niya yung mga local government officials, ganon. So, nadiri siya dun sa ganong na we are in a very dire situation, so dapat hindi ganito. Dapat hindi, I remember may mga interview siya na ganyan. Ayun. So, may rin, sabi ni Dang Morena, taga-Ormoc din ako. Ayan. Anong feedback kay Lucy at saka kay Richard Gomez? Magaling nga sila, Ate Joey. Iniwanan niya nilang Tacloban City. Mas improved na sila ngayon kaysa sa Tacloban. Oo, talaga. Yeah. It's a good thing po na you brought up that tungkol sa ayuda po panahon ng Yolanda kasi we've seen the improvement from that kind of disaster relief. Ngayon po, babalik po tayo sa ayuda na politically motivated. And yung sistema ng pag-aayuda is based on your political leaning and not on whether you really need it or not, but on a larger scale under Romualdez and Marcos. And that's what we're facing right now. Oo. Billions. Pero di sila bet ni KLC. Kasi feeling ko, kasi di ba si KLC, may di ba si KLC naman kasi talaga may Duterte sa loob. Pero ano din yan si Diba? Goma? Ha? May Duterte kasi si KLC. I mean, kumbaga talaga yung whole politics ni KLC is revolving on PRRD. Dugot laman. Oo, dugot laman. Talagang pag pinasukan mo talaga si KLC, lalabas talaga doon, PRRD. Rodrigo Roa Duterte noon. So, I think yung sa bagay, hindi, tingin ko yung isa sa mga reason kaya siguro hindi nagustuhan ni KLC. Kasi nga, di ba, iniwan nila Richard sila PRRD. Di ba? Oo. Pero ate, to say the least, si Goma, ginapang niya yung mga tao sa Ormoc kasi di ba yung first niyang takbo, talo kaya yan siya. Kasi hindi siya matatas magbisaya. So ginapang niya yun at saka and I think Nag-aral siya magbisaya. nag-aral talaga. Oo. Even the ways of living ng nasa Ormoc kasi hindi naman talaga, I mean, taga Manila man talaga siya yung parang big city. Oo, And Caloocan Ormoc yan is like a very small city. Caloocan nga ba? Saan nga ba taga-San si Richard? Ayun. Hindi ko lang sure. Ayun. Anyway, Manila boy siya. Parang hindi, kasi artista siya. So, kumbaga parang sa Manila siya lagi nakikita. Ayun. Ayun, QC daw, sabi ni Ereze, QC. At saka si Richard kasi ang isang sampal kay Romualdez. Matagal naman siya daw mga Romualdez yung Tacloban. Oo. Sabi ni Rudy Padilla San Juan, baka nung mayaman na siya San Juan na. Char. Hindi kasi sa San Juan yata yung yung bahay niya na sobrang, di ba nung hindi pa uso di ba yung mga artista noon, parang isa siya sa mga unang artista na nakapagpatayo ng sobrang bonggang bahay. Sa Richard Gomez. Baka
Baka sa San Juan na yun. Alam ko Makati. Anyway, sige, huwag na natin ano yun. Hindi naman importante kung taga saan siya. Correct. Anyway, yun nga. Ayun, so parang tingin ko, yung fact na nanindigan si Richard Gomez na sa advocacy niya, which is anti-drugs, I think that's good enough, ano. Kahit pa sabihin natin na, sige, hindi siya naging loyal kay PRRD or hindi siya ineme. Pero yung fact na, hindi siya nagbago dun sa pinaninindigan niya about drugs. Ganun. Kasi yun nga, kaya nasabi ko ang kagandahan kasi kay PRRD, kahit hindi maka Duterte, basta may prinsipyo ka, magkikita-kita tayo sa finals. Yun ang kagandahan doon sa politics ni PRRD. Di ba? Kahit, for example, si Rodante Marcoleta. Hindi naman talaga yun parang DDS di ba? However, reasonable kasi siya, matalino siya. So ngayon, because of that, nagkikita-kita tayo sa mata. Di ba? Nagkikita-kita tayo sa mata. Kung may paninindigan ka, at meron kang pinaniniwalaan na talagang, pinaninindigan mo, kung may prinsipyo ka, magkikita-kita tayo kay PRRD. Yun. Kasi yung may prinsipyo reason Ate kaya Joey gusto ko si PRRD mas mauunawaan mo kasi at mas mapagkakatiwalaan mo yung taong may prinsipyo kasi mababasa mo siya. Yung taong matalino nga pero wala namang prinsipyo kasi sa sobrang talino niya, alam niya lahat, wala namang siya kinatatayo. Nakakatakot yun. Hindi mo alam kung saan dadalhin ng ihip ng hangin. Feeling ko, ganyan din yung dulo ng prinsipyo ni Isko Moreno. Hindi ko lang alam. Na, Yun din ang dulo niyan kay Duterte din. well, si Isko, di ba kaya medyo nakaka-relate rin yung maraming Dutertista kay Isko. Kasi nga, you see Isko as someone na kahit pa paano, may pinaninindigan, may prinsipyo. Yung galit niya kay Joel Chua at kay Valeriano, di ba? Solid. Sinabihan niya pinanindigan niya na what they're doing is not right, di ba? And that's, that is something that he really needs to speak about. Kasi nang bababoy na ng Kongreso si Valeriano at si Joel Chua di ba? Niya yun, ka-Manila niya yun. So, importante talaga na magsalita siya. Meron pa si Abante. Tsaka si Abante, di ba? Binasahan pa niya ang Bible verse. Ayun. True. Hello, Muslim Eric, andyan ka na? Wala kang sound. Muslim Eric. Maba na ako, Ate Joey. Sige. Thank you, Waray. GATV, bibigyan na natin yung kay GATV. Kanina po gusto makapagkwentuhan yan. Yun lang, comment ko lang kasi ako napansin ko rin doon sa interview ni Marcoleta kay Katuning nung tinanong siya kung too much na ba yung mga tulpo sa Senado. Sabi ni, kahit si Kong Marcoleta, hina-high blood din. Talaga? Nag-usapan ng tulpo. Hindi ko pa napanood dyan. In-interview ni Katuning. Recently lang yan, di ba? Yes, panoorin niyo po. Okay. Ayun. Ayoko kasi talaga sa mga tulfo power tripper, they are not very intelligent. Pagkatapos yung exploitative ba sila sa 81 IQ, collective IQ ng Pilipino. So hindi ko talaga siya gusto. Hindi ko gusto ang mga tulfo. Okay, i-define natin bakit hindi ko gusto ang mga tulfo. Hindi ko gusto ang mga tulfo dahil binobobo nila ang public conversation. They do not teach the public, they do not lift the consciousness of the public. Sila ay entertainer rather than thought leaders. Ayun. Ano rin yan ano rin yung mga tulfo yung mga mga alipin rin ng views. 'Di ba? O kunwari doon sa mga show ni Rafi Tulfo, pagka gusto nila mataas na view, or pagka yung hahanapan nila ng paraan para yung isang content ay magkaroon ng makadili. Hindi ka nila sayang pag hindi viral yung kwento mo. Oo, ganun. Even if it is something that would involve rights or would involve ganyan. Yung mga importanting issue para sa mga individual at para sa iba pa mga individual din na not necessarily sila yung nagreklamo, ganun. Hindi nila, I don't think they are really, sa akin kasi naiintindihan ko naman yung they want to earn Ganon. Kasi syempre, enterprise naman yun nasa media sila, ganyan. And you would really go for the monetization of your endeavor. Ganon. So sa akin naman, naiintindihan ko naman, ako nga, kumikita rin ako sa YouTube di ba? And lahat ng content creator na merong YouTube channel, merong Facebook and whatnot, you earns, you get earnings from it. And for me, that's okay. Walang problema doon. Magkakaroon tayo ng problema if you are abusing your audience. Like for example, ako hindi talaga ako fan ng yung super cloud chase, yung gagawa ka ng controversial na title, tapos yung content mo, hindi naman ganon. Diba? Kasi for me, that's dishonesty It's dishonesty, ganon. So yun. Ngayon, yung ibang mga content creator, like for example, ito si Rafi Tulfo, ang benta niya kasi sa sarili niya is that kaya kong
solusyonan yung mga problema ninyo. 'Di ba? Lumapit kayo sa akin, susolusyonan ko yung mga problema ninyo. To certain extent, nag-offer naman talaga siya ng solusyon. Ganon, bibigay siyang pera or whatever, nire-refer niya yung mga, pero it was really more of him being the center of the show, and also, he is benefiting more, way more than what he is giving doon sa mga taong tinutulungan niya. Correct. Tapos Ganon. napapahiya pa yung, hindi lang yung tao ate, like the family itself, Mm-mm. kawawa. Tsaka if you request sa kanila na i-take down yung video, it would take you a lot of struggles. Mm-mm. Mm-mm. Saka ito po para sa akin, Ate Joey. Sige, wag na lang yung the money making aspect ng ginagawa nila. They are making themselves as the only solution by circumventing processes. They're not, yung sinabi mo po na they're not teaching people, educating them about the law. Kasi yun, I am the law na eh. Pag sinabi kong ganito, kakausapin ko si ganyan. Pag hindi ka sumunod sa akin, magkikita tayo, even to go as far as threatening heads of agencies. And people are buying it and forgetting na may proseso tayo. And ngayon, marami pa ding bulag na Tulfonatics na kahit nasa posisyon na sila, and there are a lot of them a senator, and how many Tulfos are congressmen, but they're also law-breaking. And aside from the law-breaking, eto talaga, bakit natahimik sila sa loto at saka sa mga, tahimik sila sa mararaming issues, including the plunder that Romualdez is doing sa Congress. Kapag napatunayan ninyo na Tulfo is really anti-corruption by speaking out against all of those funds, siguro pag-iisipan ko siya. Pero hindi eh. Actually, sarado na ako against Tulfo. Kasi ang dami niya ng mga red flags. Totoo. At until now, wala tayong naririnig tungkol sa kanya. Diba? Yeah. Ang lalaki ng issues ngayon, wala tayong narinig about kay Rafi Tulfo. Correct, oo. And tapos parang minemaintain niya yung parang, hardcore, ganyan-ganyan, justice, pag ako, ganyan, babanatan pa yun. Pero wala pa naman talaga siyang binanatan na nabalian eh. Di ba? Siya ang binanatan ate. Di ba? PCSO, ano nangyari nag-fold naman siya sa PCSO. Di Siya ba? ang binanatan ate. Oo, Binanatan siya ng binanatan. nung rider. Oo. Nakita mo yung hearing. Pahiya siya doon. Totoo. Sabi ni Casey, I agree dyan. Maraming mga buyers ng Bria Homes na lumapit sa Tulfo dahil mga nagreklamo kami sa na-scam naman sa amin, mga buyers, pero hindi man lang kami entertain ng Tulfo staff. Ayun. Baka kaibigan niya yung may-ari ng Bria Homes, yung developer. Ayun. Galit siya kay Cynthia. Charing. Ayaw ni Marcoleta kay Rafi Tulfo dahil head siya ng Department of Committee on Energy siguro. But sobrang taas pa din ang kuryente, di niya mabanatan. True. Isipin niyo po ang ginawa niya ni PRRD. When he spoke against the utility companies, these oligarchs, may nangyari, di ba? Yung tubig, umandar, yung kuryente na ipabalik, yung basura, ang daming nangyari. Now, Tulfo had that same public power perception pa di ba? Pero ba't hindi niya nagagamit ngayon? and i-multiply mo pa, may Ben Tulfo, may Erwin Tulfo, tatlo pa sila sa government ngayon. Varying levels of kayabangan, May asawa pa siya. May asawa siyang congressman. May anak siyang congressman. Tatlo-tatlong Tulfo of varying levels ng kayabangan. Oh my God! Zeffy, practice natin. Sige. 1.2 million imported karne. Maingay ba si Tulfo? Crickets ang naririnig ninyo. Wala, di ba? Ano ba? Yung ginto na binenta, yung gold reserves natin. Ba, crickets pa din ang naririnig natin. Sabi NPA. Ito rin si Matrix, sabi niya, lumapit din ako dyan about Meralco discrepancies ng pandemic pero di ako pinansin. Namimili talaga sila. Yes, sabi ni Francesca, they probably have skeletons in their closet. Yes, of course, girl. Yung Department of Tourism pa lang, pinatanggal yun si diba, si Wanda Teo. Kaya galit na galit sila kay Digong. Oo. Ayan. Si Juan Tulfo naman, is daig pa si Christopher Min. Ginawan pa ng intriga si Attorney Zuleika at VP. Ang low, So, ang low. Yun, so, yun yung problem ko sa mga Tulfo. Yun yung problem ko. Number one, yung mga Tulfo, hindi nila, binobobo nila ang public. They do not lift the public discourse in a more intelligent level. Pangalawa, ine-exploit nila yung 81 collective IQ ng mga Pilipino and profiting from it. Ginawa nilang negosyo yung katangahan ng mga Pilipino, ginawa nilang gatasan, ginawa nilang content, gagawing viral, pagkatapos, kunwari tutulungan, yung bida yung sarili, pero siya naman talagang masigit na nakinabang. Like for example, ako na-realize ko nung nag-YouTube ako. Biruin mo, kung kunwari meron siyang 2 million views doon sa video. 2 million views doon sa isang video na yun. Let's say 1 hour, 2 hours na show. 2 million views.
Pagkatapos, yung pamilyang napahiya na doon, yung binigyan mo ng magkano? Binigyan mo ng 100,000. Magkano ba binibigyan ni Rafi Tulfo? Diyos po, ate, 20,000 lang. O 20,000? Pinakatulog sa Hotel Sogo. Pag 1K, hindi ka naman lang. pamasahe. Oo. 1K, pamasahe. Sila naka Louis Vuitton, naka Gucci. Sir. Oo. Joey, mapapansin niyo yung mga videos nila. Laging may part 1, part 2, part 3. So kapag yung hindi Part trending, 5. pag hindi trending yung ano mo, issues mo, hindi ka papansinin. Oo. I believe kaya hinahati-hati yan because that's, marketing strategy. And to be honest, PJ, wala naman akong problema. Walang problema. Sige, you find way on Yeah, I mean, yeah. Oo. How you can maximize the monetization. I agree with I agree with everything you said about Tulfo, Ma'am Joey, to be honest with you. Pati ako mismo talaga minsan nakakadiskura na yung pakinggan yung mga shows niya. Kasi I have watched yung mga issues na minsan hinihiya na nila yung tao. Pagkatapos kung tutusin, wala naman sila sa katwiran, wala sila sa hulog. True. Ayun. Alam mo yun? I heard this, I watched this one episode na pinagagalitan niya yung isang anak. Ang issue was the mother, nagreklamo sa kanya kasi hindi raw sinusuportahan ng anak. Pero kung pakikinggan mo yung issue, yung paliwanag ng anak, nagsusupport siya, it so happen lang, inaabuso siya ng magulang. Oo. Yeah, alam mo yung parang hindi maganda doon, yung parang tipong hihiyain mo yung anak sa publiko by saying na hindi obligasyon mo yung mga magulang mo. To be honest, personally, I do not believe to that statement. Hindi tayo obligasyon ng mga anak natin. Kung babalikan tayo ng mga anak natin dahil pinalaki natin sila ng maayos, magpasalamat tayo pero we don't have the right to demand. It is our obligation and responsibilities dapat. Pero sa ginawa ni Oo. Ang problem pa dyan, yung sa mga ganyang situation, yung yung sa mga personal family problem, ganyan-ganyan. O kung kunwari lang, napag-ayos niya, ganyan. Kaso pinahiya niya na ng bonggang-bongga. Pinahiya niyo during that episode, pinahiya niyo po talaga yung yung anak. Oo. Alam mo yun? After nung episode na yun, let's say nagkabati na silang magnanay they are okay already. However, their video, pati yung pahiyaan session, would still be available It's forever. for money. Yes. Diba? Forever available sa net. Oo, may nangyari yan kinuwento ni Kuya Miko. May nangyari yan na meron silang isang episode na yung anak parang pinagalitan ng bonggang-bongga ni Rafi Tulfo. Yung inaaway yung parents, ganon. Inaaway yung parents ng bata. So kaya yung bata, pinagalitan. Napahiya talaga yun. Nabash talaga yung bata na yun dahil nasa hindi maganda yung pagtrato dun sa magulang niya. So napagalitan yung bata ng bonggang-bongga. And then parang yung video na yun, matagal na yun. Parang mga early start pa lang ng program ni Tulfo. Pagkatapos sabi gano'n ni Kuya Miko, alam mo ba, Miss Joey, after 3 years, after 4 years, may time talaga na biglang magva-viral na naman siya. Tapos magiging example na naman, ito ang ereheng bata, ganyan-ganyan. So kaya nangyayari, parang lumulutang na naman siya kapag kunwari mapapag-usapan yung batang bastos, lumalabas siya ng lumalabas, okay na sila ng parents niya. Magkabati na sila. Because the video kept on earning. Mare-refresh. Nagsistay siya na, navivilify siya na, ganyan-ganyan. What are we going to do with that? And ang sa akin lang kasi, if ganito yan, kung kunwari ako si Erwin Tulfo, I'm going to do 2 things. Number 1, okay, mapapahiya ka ha, pero kasi kumikita tayo dito eh. Ganito na lang gawin natin. Okay lang ba sa'yo na magka-persyento ka dito sa video na to? In perpetuity. Correct. So at least paano, compensated siya doon sa pagkapahiya niya. Kasi naging villain siya doon sa video ni Tulfo di ba? Naging villain siya doon eh. Partihan tayo, bigyan mo siya ng cut doon sa bigyan mo siya ng cut doon sa video, yung total na kinita ng video, ibigay mo doon sa... Kahit may royalty lang, di ba? Kasi story niya yun eh. Ngayon, kung kunwari, sabihin na, hindi, okay lang po. Kahit walang pera, tanggalin nyo na lang po yung video na yan. Kasi napapahiya na po ako pati yung family ko. Then, the people na nag-join ng kanyang show should also have that option. Actually, tinangyari na yan. Na may isa silang episode na the family is already asking for him to shut down the video. O, hindi niya ginawa talaga, te. Kasi ang dami ng Joey, ang point ko lang kung bakit ko ni-raise yan, kasi I find it very unfair sa mga, tsaka mali yung mga messages na pinalalabas mo sa madlang sa Pilipinas, kumbaga pa. Like for instance, yung mga magulang na nagkakaroon ng ganung klaseng experiences sa mga anak nila, hindi naman natin alam yung buong kwento ng pamilya eh. 'Di ba? Pagkatapos para magkakaroon ng lakas ng loob sa atin, sa madaling salita, nag-i-implant ka ng idea na hindi naman supposed to be tama. Kasi ako, Ma'am Joey, may anak ako. I myself told to my son na I am not your obligation. Kung balikan mo pagdating ng panahon dahil nakikita ng maayos, salamat. Pero kung hindi, you are not obliged. And number 2, may napanood po kasi ako dating parang short clip lang. Ang message was,
I mean, the topic was why Filipinos don't get rich. Mm. And it really struck me. Kasi totoo yung mga sinasabi nila na yung mga bata sa Pilipinas, hindi pa nga talaga nakakalipad, marami ng pabigat. So, paano sila makakalipad? Mm. Di ba? So, madaling tumulong pagka nakalipad ka na eh. But you have to take off muna. So, as a parent, dapat intindihin natin yung mga anak natin. Hindi naman yung pagka-graduate nila, magiging milyonary na agad eh. Ang daming ang graduate dyan na hindi nga, alam mo yon hanggang ngayon, wala pang success sa buhay eh. True. Alam mo yun? Tapos, iuobliga mo na. Mm. So, they're actually sending the wrong message and wrong, kumbaga pa, wrong... May mali doon sa values na ini-impart, no? Yes, that's very true. Alam mo yon, para kaya lumalaki yung mga tao like masyado nang umaasa. I mean, it's been a Filipino culture na dapat natin binabago sa mga bagong generation. And bilang mga magulang, dapat tayong unang umiintindi. Kaya nawalan ako ng believe dyan, going back kay Tulfo, I think everything is just a facade. Alam mo yun, wala talaga silang kumbaga patotoong malasakit sa bayan. True. Alam mo, walang totoong malasakit sa bayan. Ikinayaman nila, whatever they are doing, ikinayaman nila yun. Hindi dahil sa mahal nila ang mga Pilipino, dahil it brings them true. money. That's true. Kaya nga yan po yung huling live mo, kaya sinasabi ko, you know what, dapat ang politician na pinipili natin, yung may totoong malasakit. Mm-hmm. Lahat ng mga ini-employ natin sa gobyerno, yung totoong may malasakit sa bayan. Mm-hmm. Isa dapat yan sa mga qualifications. Mm-hmm. 'Di ba? Yung may mga prinsipyo, kanina pinakikinggan ko kayo regarding Richard Gomez. I totally agree with everything you said. Hindi ko mo, I mean, that's politics eh. Kung saan yung agos dapat doon ka, pero dapat may paninindigan ka kung alam mong mali na. Correct. Mm-hmm. 'Di ba? Mm-hmm. So, ako uulitin ko, si Presidente Duterte lang ang unang presidente or siguro nag-iisang presidente na naramdaman ng halos karamihan ng Pilipino sa loob man o labas ng bansa. Mm-hmm. Oo. Teka, i-mention ko lang tong kasi ang dami rin talagang nagalit dito eh. Remember yung kay Tulfo, yung tas kinontented ng mga matatandang bardagulero nila, Ado Paglinawan at saka ni Jing Paras, yung pinaya niya yung sundalo na, ikaw nagtago ko sa palda ng nanay mo, duwag ka, ginanong niya. Kasi parang merong babae na kinomplain yung sundalo na hindi siya pinakasalan. Correct. Oo. Yeah, napanood ko rin yun ng Joey. Weeks after namatay sa operations. Yeah. Tsaka sinagot siya nun, Ma'am Joey. Nung tinawagan niya, sinagot siya. Ang sinabi sa hindi kita makakausap dahil papunta sila ng area kung saan nagbabakbakan. Mm-mm. Tapos hinihiya niya pa on live. Mm-mm. Hinihiya niya pa. Alam mo, sa totoo lang, alam mo yung parang nakakadurog ng puso. Hihiyain mo yung tao na sa gitna ng gera or papunta ng gera para lang erase yung problema ng girlfriend niya na nagreklamo. Oo. Then later on, nabalitaan, namatay daw yung sundalo na yon. Oo, namatay yung sundalo. Serving the country. Correct. Tapos yung the nerve of Erwin Tulfo na magsabi na Siya nag-sorry dun ha. Hindi siya nag-sorry. hindi nag-sorry na yung real sorry, no? Pero parang ang ginawa yata niya, nagbigay siya ng pera, siya. Pero hindi siya nag-sorry in its truest sense. Yan. Lately, Ma'am Joey, in fairness kay Ted Filon, parang mas nagugustuhan ko pa si Ted Filon. Alam mo Compared to bakit? Tulfo Brothers. Alam mo kung bakit apparently, in-explain sa akin yun ni Tatay Amik. Sabi ni Tatay Amik, kasi si Ted Filon, si Ted Filon, siya, black timer lang daw siya sa TV5. So kaya yung TV5, walang sa kanya, walang editorial power sa kanya yung, so Walang independent control. media talaga si Ted Filon. Oh, that's good. Yeah, kaya he can afford to do something like that. Which is good, no? Kaya sabi ko, And during those times when he was in ABS. yes. Okay. Ayun. So kaya mas nakakapagsalita si Tyler Philippines, kaya nga Tulfo natahimik sa issue ng Lotto. Sabi niya, Tyler Philippines, alam mo ba nagtrabaho ko sa Tyler Philippines? Anyway, hello Cherry. Hello Cherry. Hindi si Manong Ted. Oo nga, siya, ang tawag dito, independent media it looks like independent media Actually, in all honesty, lately I am beginning to like him kasi alam mo yon, nagiging patas lang siya, in fairness. Oo. Sabi ni Manong Oscar Abad, do not be fooled by Ted Filon. He's very anti-Duterte. Kasama ni DJ Chacha, babanat din sa admin, then babanat sa Duterte. Sabi ni, sa akin, okay lang naman banatan niya si PRRD, but it has to be reasonable. Kung reasonable yung banat, edi wala tayong problema. Magkakaroon tayo ng problema pagka yung banat niya is unreasonable. Ganon. Si So, DJ hindi Chacha, naman wala talagang tayo- tingala dyan. Yellow yan eh. Ma'am Joey, hindi naman tayo, kung nagpapabor tayo ngayon kay Duterte, hindi naman dahil yan sa, alam mo yun, parang habang buhay na talaga suporta. Doon lang tayo sa tama. Oo, correct. Di ba? Doon lang tayo sa tama. Hindi naman, I mean, pwede nating,
Actually, ako sinasabi ko nga sa inyo during those times na nasa Pilipinas ako, during Duterte's time, na-shock nga rin ako kasi the corruption, I mean, has grown really bigger than before. Alam mo yun, nako-compare ko yan kasi I used to work in the government din before. So regarding SOP, di ba sabi ko nga pati yung mga SOP may inflation na. So tumataas din. So medyo nako yung unang mga taon ni PRRD, medyo siguro kinakapa pa lang nila kung paano nila gagawa ng paraan yung mga kahayupang ginagawa nila sa opisina. Pero lately, later on, mga 3 years after, hanggang sa natapos si PRRD, wala na. Alam mo yung back to normal na. Sabi ko nga di ba may isang congressman dati tumawag sa akin, walang honey ko. I mean, hindi yung congressman, yung bagman. Ang sabi lang, anong plano mo sa obligasyon mo? Tipong ganyan. Alam mo yun, and it really frustrates me kasi kahit yung mga congressman, hindi natitinag sa banta ni Tatay Digong nung araw. And it frustrates me kasi ang taas ng expectations ko kay PRRD, but I could not blame PRRD. He's only by himself para masolusyonan yung problema ng corruption. It's deeply rooted kahit na I don't think one president for a 6-year term matatapos yung problema. Pero I totally believe na pag si Sara nakaupo sa 2028, kahit na papano may magbabago sa politika at sa gobyerno ng Pilipinas. Sa sama ng mga pinagdadaanan ni Sara ngayon, I think that will really lead her to something na makakagawa ng isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit ng tatay niya siguro. And that is to fight yung mga corruption. Alam mo, PRRD was fighting corruption before, pero marami pa rin talaga nakalusot. But this time, I guess with Sara, kung mapapalibutan lang si Sara ng mga tamang tao, yung totoong may mga malasakit sa bayan, sa tingin ko, and Sara is one of our, one of the chances na mabibigay ulit sa Pilipinas. Yeah, ako sabi ko nga, importante kasi na ma-reconcile, unang-una, dapat matanggap ni Sara na nagkamali talaga siya dun sa, kasi feeling ko si Inday, nandun pa siya sa stage na nandun siya sa stage na, papalabas pa lang siya, dun sa stage na, malungkot siya dahil nagkamali siya. Ganun. Kasi, tawag dito, papunta na si Inday dun sa lalaban ako stage eh. Papunta na siya doon sa lalaban. Kasi while Inday is very strong, very mabibigat na rin yung mga sinabi niya, mga salita and things like that. Ganun. Pero hindi pa bumibira si Inday ng bonggang-bongga. Hindi pa siya offensive. Defensive pa si Inday ngayon. Dahil sa mga ang nakikita ko kay Sara, Ma'am Joey, immaturity pa sa politics. I totally believe na kaya hindi tumakbo yan bilang presidente nung araw. Tama siguro yung speculations ko na hindi pa siya handa maging presidente and she wanted to prepare for that. And she knows na hindi pa siya handa. Kaya nga kaya nga tingin ko itong si Inday dahil sa mga pangyayari. I think Inday is atoning kasi alam niya nagkamali talaga siya ng 2022. Dahil nagkamali rin yung ang daming tao. Ganon. Yes. And so, I think si Inday nandun siya sa process ng pagtanggap ng kanyang pagkakamali ng 2022. And ngayon, she is just accepting this kasi sa totoo lang nasa defensive mode si Inday eh. Hindi even if nagsasalita si Inday ng yung nagto-talk back siya, those are just remarks. I mean, wala pa talaga siya ng concrete action na offensive laban dito sa Oo, hindi pa talaga siya bumabaril pabalik. Ang ginagawa lang ni Inday, nagsasalita siya, siya, ganyan. And it's not really giving any serious dent doon sa dominance nitong current administration. But I believe Sir PJ, I believe na pupunta tayo diyan sa offensive. I think she's just sharpening her tools. She's just cleaning her guns. And we can really see huge war after I think the right time will come. And I think it's very sinasabi niya si answer formally. So sa tingin ko yun yung pinaka-umpisa ng talagang yung lalaban siya eh. True. And I think doon na pagka nag-start yan. Talagang yan. Kung matuloy yung impeachment, I think lalaban talaga si Inday ng bonggang-bongga. And then kung sakaling walang impeachment, kasi it's also it's becoming very very possible na hindi na rin matuloy yung impeachment eh. Kasi hindi sila makakuha ng boto sa Congress eh. Hindi sila makakuha ng boto sa Congress. So, kung sakali na hindi matuloy yung impeachment, I think Inday is also gonna do some offensive work here. Talagang babanat na yan at talagang kasi sinabi niya nakahanda na, may mga kaso na, ganyan. It's really a matter of when will she pull the trigger. Yeah. At eto pa, ang dami na rin mga lumalapit kay Inday na mga aggrieved. So, ang daming putik na bit niya ni Inday. Ang daming bala ng baril niya. So, ayun. So,
yung mga nambabalahura kay Inday dyan, lalo na yung mga nasa Quadcom at yung nasa Committee on Good Governance and Public Accountability, mga putang ina nyo. Talaga, inaabangan ko talaga ang araw na magbaril kayo ni Inday. Yung mga kuryente talaga kayo sa lahat ng mga Hindi pa pinagsasabi. ngayon. Kasi napapansin ko kasi kulang pa siya ng suporta. Hmm. Kaya parang tingin ko wasting of time kung ngayon yan or ngayon ilalaban ni Vicky Sara. Hindi pa nasosolidify yung suporta. I think that would be the better way of Lumakas, di ba? hindi pa nasosolidify yung suporta. Pero, well, you know, the INC is gonna happen soon. The military people are starting to speak up as well. So, yeah, it's a matter of time. Intay lang tayo, pero darating yan. Darating. Ang tapang ni Inday. I don't think aatras siya or magfo-fold siya dito. Kasi ginawa na nila yung worst kay Inday eh. At yun yung dinamay yung mga empleyado ng OVP. And she survived. Fairness to and she sa survived Inday. that. Oo. And she survived that. Wala na siguro work pa doon eh. Mm-hmm. So ngayon, since gano'n na yung nandun na sa, I mean, suppose si Inday, tingin niyo makakalimutan niya yung, yun, dinamay yung mga empleyado ko. Tingin niyo makakalimutan niya ni Inday. Even family, Madam Joey, even family ni Madam Inday. Mm-hmm. Ayun. Ano yan, sabi ni PJ, teka nag-overlap yung comment niyo. Bibitaw na siya ng salita na hindi siya marunong magpatawad. Oo, correct. Actually, tinanong namin dyan si Mayor Baste nung last na pagkikita ko yun. Yung last na, nagkaroon ako ng opportunity na makausap si Mayor. Very recent lang to. Sabi namin, tingin nyo, Mayor, magpapatawad si Inday. Tingin nyo, hindi gaganti yan. Sabi ko, hindi. Ate ko pa. Hindi makakalimit yun. Ate ko pa. Ay, hindi. Hindi yun papayag ng gano'n. Yung maargabyado siya ng gano'n. Gaganti yan si Inday. Yeah, tingin ko nga sa kanya, Ma'am Joey, nagtatanim din ng kawayan yan eh. Oo. Nagtatanim ng kawayan. Totoo. Ayun. Kasi sobrang tingin ko, si Inday, hindi yan gaganti kung siya lang yung siya yung binira. Kasi may honor dun eh. May honor dun eh. Kasi politician si Inday. So pag binira mo ng binira si Inday, understandable yun. Kasi competition siya eh sa politics. Diba? So understandable yan. So tingin ko, pag kasi Inday, binira mo siya ng binira, I don't think nape-personalin niya yun. Lalo na kapag talagang it is a legit political power move. Ganon. Pero kasi ang mali nila, dinamay nila yung mga taong dapat hindi nang dinamay. Doon na hindi magpapatawad si Inday. Ganon. Ang chismis nasa kaparangan, alam mo, ginawa nilang leverage yung mga employees ng OVP. Na sige, tatantanan ka namin dito sa confidential fund. Ganon. Tatantanan ka namin dito sa confidential fund. Pero, ganito. Parang merong negotiation, ganon. Tapos nung ayaw ni VP na pumayag, ang sinabi, sige, kung magmamatigas ka, dadamay namin yung mga tao mo, ganyan. Ang hindi na-realize sa mga Quadcom doon is, mas binida nila si Inday for showing that character that Inday was really a true and a good leader na hindi nagpapabaya ng mga tao. Hindi siya nang iiwan. Lumabas yung ang doon, ang silver lining doon sa mga pinagagawa nila kay Inday. Nag-shine yung resilience ni Inday at saka yung integridad niya. Diba na, kahit kalaban mo, hindi ako magpo-fold. Character na pagiging good leader. Oo, hindi ako magpo-fold. Hindi ako mapapakain sa inyo, mga buwaya kayo. Ayun, mas nakakatakot si Inday kaysa kay PRRD. That's very true. That's very true. I myself from Davao, talagang kanyan. Even the former president is verbal about it na mas matindi si Inday sa kanya. Kasi kahit na yung mga kakilala kong close sa family Duterte, talagang nagsasabi, pag si Inday ang nagsalita, lahat yan tiklop. Alam mo yung pagkakasabi nga ni Mayor Baste, ay, hindi siguro si ate ko, ay, hindi. Yung parang hindi niya ma-imagine na magpapatawad si Inday. Kahit na nga daw yung si Pulong, Ma'am Joey, kuya na yan. Kahit na si Pulong, walang say kay Inday. Yan yung totoong kwento ng mga kakilala ko na malapit sa pamilya. Ayun. Ayun lang.